na mental block ako dyan. Hindi ko alam kung paano ako mag-uumpisa. Nakalimutan ko yung sasabihin ko dyan. Kaya pasensya na, kaya medyo matagal. Magandang araw po nanay at tatay, lolo, lola. Yun, sa mga taong interesado na mag-loan sa SSS, online loan, yun na po ang kailangan natin ngayon. Kailangan na po natin ng cellphone kapag tayo po ay mag-loan sa SSS. Ayan. Bago po tayo mag-umpisa, shoutout po sa aking mga followers. Ayan, umpisahan na po natin ang pag-i-explain kung paano po mag-loan sa SSS. Pa-subscribe naman po at pa-follow sa amin ni Abo. Marami pong salamat. Kailangan po natin ng cellphone. Ayan. Kung hindi nyo po pala mabuksan ang inyong user ID, wala pa kayong user ID, pupunta po kayo sa pinakamalapit na SSS branch para doon nyo po i-claim yung bago yung user ID. Kung nakalimutan nyo naman po, pupunta pa rin po kayo sa SS branch na malapit sa inyo. Ipabubukas po ninyo yan. Once na mabigyan na kayo ng panibagong user ID, pwede na po kayong umuwi o magpatulong sa inyong mga anak na mayroong cellphone. Dapat meron po kayong load. At kung gusto nyo naman pong magpaturo mismo doon sa loob po ng office ng SSS, meron pong magtuturo sa inyo. Meron pong gagawa ng ating loan form. Ayan. At sabi ko nga po, sa cellphone natin, pwede na tayo ditong mag-loan. Kapag meron na po tayong user ID, umpisahan na po natin. Ang una po natin gagawin, pupunta po tayo sa Chrome. Click po natin yung Chrome. Yan. Then, itatype po natin yung SSS. Ayan. Ako meron na po SS login. Makikita po natin doon ang pupunta po kayo sa Chrome sa Chrome apps. Tapos nag-open na po yung ating SSS. At tayo po ay member na, i-click po natin yung member. Ayan. Dito po makikita po natin yung user ID at saka yung ating password po. Ayan, ganyan. Makikita po natin dyan yung ating password. Tapos itatype po natin dun yung ating panibagong user ID. Yan. Isusulat po lang natin, itatype po natin dyan. Kayo na po ang bahalang mag-create ng panibagong yung user ID. Ang user ID nga po pala, 6 months lang, mawawala na po uli siya, panibagong create na naman po kayo ng user ID. And then, once na na-click nyo na yan, lagay ko na yung aking user ID. Ayan, napunta na po tayo sa ating user ID. Tapos meron pong lalabas na ganyan. I-zoom yan, makikita nyo po dyan sa pinakagilid nya merong X. Click nyo po yung X. Ayan, dyan po kayo mapupunta. Then i-zoom nyo po. Yan, naka-zoom na po yan. Ayan, ganyan. May makikita po kayo sa taas na hanapin po natin yung loan. Makikita po natin dyan yung loan. Click po natin yung loan kasi maglo-loan tayo. Ayan, mababago na po yan. Mababago po yan. Tapos may mga condition, terms and condition po dyan. Makikita natin yung ating pangalan. Ito pong, ayan, yung here na yan, itong kulay blue, i-click po natin yan. Ayan, na-click na po natin yan. Yan. May lalabas po uli dyan yung ating mga condition ng ating paglo-loan. Yan. Dito sa pinakailalim niya, sa ilalim niya po, merong
box na maliit. Ayan, i-click nyo po yung box na yan. Yan, nakita nyo po. May kulay blue na siya. Yan, yung kulay blue na yan, naklik na. And then, punta tayo sa proceed. I-click po natin yung proceed. Yan, ito po yung lalabas. Liitan po natin ulit. Okay, hindi na po natin yan papansinin. I-zoom po natin uli. Okay po, naklik na po natin yung ating proceed. Mapupunta po tayo dito sa magpifill up po tayo ng panibago. Ayan. Lilitaw po dito yung disbursement account. Magi-enroll na po tayo dito ng ating ginagamit na ATM card. Makikita po natin dito sa may zoom natin. Makikita po natin dyan sa may gilid. I-click po natin yung may bilog, yung bank. Yan, mababago po yung bank. Nabago po yung bank. May lalabas pong next. Click lang natin. Lalabas po uli dito yung X na X-star. Click natin para mawala. And then, nailagay na po natin yung ating enroll kung saan po tayo ipadadala yung ating payroll. Tapos kung meron po kayong mga ATM card, kadalasan pong tinatanggap ng ang ginagamit po namin na card, ang Union Bank. Allowed po ito sa SSS, ang ating Union Bank. Nakalagay dito. Pusakal, tinakpan ko po siya. Kailangan natin ng dalawang ID. Tapos ilalagay na po natin dito ang i-enroll na po natin yung ating ID. Okay, napindot na po natin yung bank account natin kung saan. Tapos meron po ditong select bank. Makikita po natin dito ang select bank sa ilalim niya. Lilitaw po dito. Tapos ayan po yung mga lilitaw. Ayan. Hindi ba lumilitaw? Lilitaw po dito yung mga bangko sa Pilipinas. Lahat po ng bangko sa Pilipinas, lilitaw po dyan. Hahanapin nyo po yung kung anong bangko ang lagi kayo nagpapadala ng pera. Ayan. Back tayo. Ayan, kapag nailagay na natin, halimbawa nilagay natin dito sa bank BDO, click po natin, susulat po natin dyan, i-click po natin yan, lalabas po dyan, back. Tapos kapag naisulat na po natin yung bank na ipadadala doon yung ating loan, i-click po nyo na naman po ang ating bank account. Sa baba rin po niya nakalagay ang bank account. Makiklik pa rin po dyan ang bank account. Itatype nyo po doon sa bank account yung account number ninyo. Okay, dalawang beses po yan. Tapos sa gilid, slide nyo lang yan. Lilitaw pa rin po yung another bank account. Isusulat pa rin nyo po doon yung bank account ninyo. And then, kapag naklik nyo na po yan, ilalagay nyo po dito ang select document type. Okay. Sa pinakailalim niya, i-click nyo ito. Yung may select document type. Ayan. Mapupunta kayo sa select document bank. Kapag nailagay nyo na po yung ating bank account dito po sa dalawa, ayan, makikita nyo, mapupunta na po yung bank account nating dalawa. Tapos i-click nyo po itong my proof of account. And then select document type. Itatype nyo po dyan sa select document type. Lilitaw po yung select document type.
ang nakalagay dito ATM with account number and name. I-click nyo po yun sa may pinakagilid nya. Yan. Lalabas po dyan. Ito na. Lalabas po yung ating ATM card na i-apply natin. Yan, nakalagay na po dyan. And then, slide lang po natin. Mapupunta po tayo sa browse file. I-click po natin yung browse file. Ganyan. Tapos, pipili na po tayo dito ng, pupunta po tayo sa, magpipicture na po tayo, pipili po tayo dito ng file kung saan po natin gusto. Lilitaw po yung ating pinicture ang ID. Yung ID po dapat ay ang size niya po ay 3M. Okay, kapag na-click na po natin yung file, i-click na naman natin tong isa, another ID. Okay, ayan, panibagong file ng ating ID. Yung ating everyday na ginagamit na ID, lilitaw po dyan. Kapag lumitaw na po yan, slide natin po ulit. Pupunta pa ulit tayo, nag-slide, tapos pupunta po ulit tayo sa browse file. I-click po natin uli yung browse file. Ayan, ganyan. Lilitaw po uli yan. Tapos pipili na naman po kayo ng yung pinicturean yung ID. Yan, ganyan na naman ninyo. And then, kapag na-click nyo na yan, pupunta naman po tayo dito sa profile. Makikita nyo yan. Lilitaw po dyan kapag na-click nyo yung profile. Pipicture po kayo ng hawak-hawak nyo yung dalawa nyong ID na half body lang po ang pagpipicture. Ayan. Nakita nyo po, ganyan. And then, slide po uli natin. Mapupunta po tayo uli sa browse file. Doon, mapupunta po uli yan sa browse file. Click uli natin. Tapos, pag na-click po natin yan, may makikita po natin dito sa pinakailalim ang proceed. Makikita po natin sa ilalim ang may proceed po dyan lalabas. Okay? Tapos, once na ma-click nyo na po yung proceed, automatic, lilipad na po yun papunta sa sa opisina ng SSS. Ayun, ganun lang po kadali. Maghihintay po tayo ng 3 or 4 days para for approval. Kung ano po yung ginamit nating number, i-chat po kayo ng SSS. And then kung gumamit naman po kayo ng email ad nyo, doon naman po sa email ad ninyo papasok. Magkakaroon po kayo ng notification kung okay po ba kung anong araw nyo na makukuha ang loan. Happy loan days! Maraming pong salamat! Happy loan! Okay, maraming salamat po at sana po merong kayong natutunan kahit papano.